beloved Boss Mike Cervera. Isa sa dahilan kung bakit nila ako ginigipit ay para mawalan ng legal representation ng presidente. May mga nagnanais umano na mawalan ng abogado si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang sinabing dahilan ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque kung bakit anya siya ginigipit ng kasalukuyang administrasyon. Ako, bakit ginigipit mga kababayan? Di naman siya kailangan. Siya totoo lang nag-import pa sila ng isang puti para maging abogado ni Digong. Tapos etong si Roque mga kababayan kasi ipinipilit yung sarili. Parang akala mo may bilang talaga eh. Oo. Kaya ngayon mga kababayan, tinastigo ni Rimulya. Rimulya, pasok! Kasalukuyang administrasyon. Ngunit ayon kay Justice Secretary Crispin Remulla, hindi nakararanas ng political persecution ang dating tagapagsalita ng Duterte administration. Tama, may kaso ka eh. May warrant of arrest ka. Paano political persecution? Malabo, It's irrelevant here. It's irrelevant. It's just... hindi ka nga, wala. Irrelevant ka, Roque. Sabi rito, wala. Paano yan? Pati si Remulla, mga kababayan, nanggigigil na. Sinisiksik niya yung mukha niya para maging relevant siya. Hindi naman siya kailangan dito. Nag-withdraw lang. Hindi ka naman daw kailangan, Roque. Bakit mo sinisiksik yung sarili mo? Ay, Roque! Bakit mo sinisiksik yung sarili mo? Hindi ka naman pala kailangan din eh. Ha? Ay, mga kababayan, baka naman pwede isang like naman dyan. Alam niyo sa totoo lang, kararating ko lang. Oo. Galing akong trabaho, alam niyo naman ako. Di ba? Gusto ko lang itawid tong live na to. Sige, tuloy. Even the issue. Kasi ang Kita nyo, galit na niya para maging relevant siya. Hindi naman siya kailangan dito. Nag-withdraw It's lang. not even the issue. Kasi ang pinag-uusapan dito, human trafficking. Human trafficking, kaso mo yan, Roque. Ako. Yung mga akusasyon sa kanya. Oo, yung mga akusasyon sa'yo. Na tinira mo yung boylet mo dun sa Pogo. Di ba, naalala nyo pa ba? Yung boylet niya, tinira doon sa Pogo, sa Pampanga. Ang katwiran, malapit daw sa pinag-aaralan. Gusto pa maging piloto. Putik na yan, mga kababayan. Dapat ginawa mo, Roque, alam mo? Ginawa mong torero. Yun dapat ang kinuha mong kurso para doon kay boylet mo. Naku! Oo, Roque. Wala na, bistado na kayo. Sige, banatan mo, Rimulya, banatan mo. Wala siyang kinalaman dito. Wala ka daw kinalaman dyan ni Roque. Wala kang kinalaman. Wala siyang kinalaman dito. Wala kaming sa politika sa kanya. Walang bilang. Walang bilang. Walang bilang, Roque. Nakakahiya ka. Nakakahiya ka. Talay. Wala siyang bilang sa politika. Hinamon din ng kalihim si Roque na bumalik sa Pilipinas at harapin ang mga aligasyon laban sa kanya. Totoo naman bakit hindi ka kasi bumalik dito? Oo, para naayos yung wig mo. Kasi hindi ka na bumabalik dito. Grabe ka naman. Di ba sakit na walang bilang si Roque? Wala ka daw bilang, Roque? Oo, mag-vlog ka na lang. Ganun na lang. Harapin niya yung kung ano man ang sinasakdal sa kanya, harapin niya. Oo nga, harapin mo na rito. Umuwi ka na. Magpaka Pilipino siyang maayos. Ayaw lang sabihin, ako na magsasabi. Sabi, Roque, magpaka-lalaki ka. Lalaki, baka naman lalaki gusto mo, Grabe si Remulla, pasimple pa, no? Sige, tuloy. Ayon sa Department of Justice, hindi nila haharangin ang asylum request ni Roque sa the Netherlands. Ako. Wala pa nga nangyayari, tumatakas na siya eh. Ay, nako, Roque. Wala pa rin nangyayari, tumatakas ka na eh. Para bang hindi ka pa nga nakakabuntis eh. Iniiwan mo na eh. Huwag ganon. Oo.
Eh, kita mo, wala pa nangyayari, tumatakas ka na raw. Ano ba? Takot ka ba? Buti pa si Dilima, mga kababayan. Pinaglaban niya. Diba? Pero si Roque, mga kababayan, takot na takot siya. Pero ano sabi mo? Diba? Binubuli niyo noon si Dilima. Pero ngayon, pinakita ni Dilima na matapang siya. Pinakita niya at nilaban niya yung totoo. Kaya lumabas, mga kababayan, ang katotohanan na tinarabaho lang siya ng grupo ni Digong. Oo, siguro utos ni Digong. Diba? O, tuloy. Hindi, harapin niya. Wala pang kaso. Diba? Abogado pa naman siya. O. Hindi siya sumusunod sa batas. Oo nga, buti pa si Dilima. Oo, abogado ka pa naman daw. Di ka naman daw sumusunod sa batas. Sabi niya. Oo. Roque, sumagot ka nga din eh. Sagutin mo nga sinasabi ni Boying, oh. Oh, sige nga. Oh, sige nga. Wala, abogado ka daw, pero hindi ka daw humaharap sa batas. So ano ka? Bakla ka ba? Tuloy. Sumunod siya sa batas, harapin niya. Oo nga. Aminado naman ng DOJ na wala Teka muna. Oh. Ang landi kasi. Inuna mo raw kasi lande. Ikaw naman kasi, puro lande. Nako. Inuna yung lande, mga kababayan. Ayan, tuloy. pang kaso sa korte upang maging basihan ng pag-DOJ na Sumunod siya sa batas, harapin niya. Aminado naman ng DOJ na wala pang kaso sa korte upang maging basihan ng pagkansela sa pasaporte ni Roque. That can only happen when there is a case filed. I don't think that we want to violate anybody's right to travel. But when the case is filed, then everything else will follow. Yun naman pala. Dalian nyo na. Di po ba? Boying, dalian mo na yan. Dalian mo na yung pagpapail ng kaso. Kasi para makansila natin yung pasaporte niya. Baka mamaya makakuha na ng iba. Pag nakuha niya, ano kaya pangalan niya, mga kababayan? Kung sakali nakansila yung passport niya. Sa tingin nyo, pag nakakuha ng panibagong passport yan, ano pangalan? Malamang siguro, Dodong, Dodong, ayoko. Dodong Manunubo. Putik na yan, pagka magkaroon ng passport yan, na ang pangalan ni Dodong Manunubo, siya yun, sigurado. Sigurado. Sige na, tuloy. Everything else will follow. Nauna nang sinabi ni Roque na Arrowhead, hindi magagamit yan. Oo, pinaliwanag nung kaibigan kong abogado. Kasi yung DOJ naman yung haharap doon, hindi na sila. Oo. Maraming explanation. Oo, pero mas maganda abogado mag-explain doon. Huwag lang sinibayan, baka hindi niya ma-explain ng buo. Magtanong na lang kay sa ibang kakilala nyo. Tuloy. hindi siya pugante dahil wala naman anya siyang kinakaharap na kaso mula sa korte sa Pilipinas. Fake news po yung sinasabi nilang pugante ako dahil ang pugante po ay tumatakas sa isang arrest warrant na Tumakas ka naman talaga eh. May arrest warrant ka doon sa Kongreso. Yun yung harapin mo, Roque. Bakit ka nga ba tumakas? Bakit tinakasan mo yung investigasyon ng Kongreso? Di ba mga kababayan? Raquel na daw ang pangalan mo sa susunod. Raquel na, Raquel! Sige na. inisyu ng isang hukuman. Ang arrest warrant po ng inisyu ng Kita mo itsura mo, oh. Yung itsura ni Roque, mga kababayan, talagang hirap na to. Di ba, no? Roque, marami kang ang pera pero di ka naman masaya. Kung nagpakabait ka, di sana. Di ba? Kung nagpakabait hutong si Roque, kung nagpakabait lang hutong si Roque, hindi gumawa ito ng kabalbalan at hindi tinakasan yung investigasyon ng Kongreso, mga kababayan, malamang sumusubo pa to. Oo, sumusubo pa rin na saging. Masarap saging dito. Di ba? Hindi mo ba namimiss yung mga saging dito, Roque? Masarap yung mga saba rito. Oo, saging, saba, lahat na. Diba? Medyo pagsubo mong gano'n, malagkit-lagkit pa. Diba?
O kaya kailangan yung isusubo mo, yung hinog na. Ang arrest warrant po ng inisyu ng Kongreso ay para lamang sa isang Grabe yung tsura ni Rocky talaga. Oo, kawawang-kawawa na to. Para no? Parang konti na lang mga kababayan. Alam niyo yung malapit ng magaya rin kay Midaldaldea. Oo, magugulat na lang kayo. Siya na yung kasama ni Robin Padilla. Tapos nagsiselfie pa si Robin Padilla. Masabi lang may ginawa siya. Alam niya, pumunta ng dahig, pumunta ng Netherlands, mga kababayan. Ayun, oo. Anong ginawa niya? Aba, naging astang mangkanor. Wala naman siyang silbiron. Kaya ang ginawa niya, sama na lang daw siya kay Midaldaldea. Habang inasa ospital, nagsiselfie pa. Oh, at least mga kababayan, kahit pa paano, meron siya sasabihin, meron naman akong ginawa. Nako, mga kababayan ko. Ibang klase. resource person para dumalo sa isang pagpupulong at mag-sumiti ng mga dokumento. Benedict Samson, US Nako, mga kababayan, yan po yung kaganapan kay kay Remulla, nagwawala na. Our beloved Boss